mga boss, ito na yung continue natin sa troubleshoot natin sa F6 engine mga boss. Hindi ko talaga napaandar to mga boss. Kaya nahirapan din akong mag-adjust ng barbula doon sa loob mga boss kasi napakasikip. Ako lang din mag-isa mga bossing. Kaya mga boss, ako lang din isa bumaba nito. Ako lang mag-isa. Gumamit lang ako ng mga boss ng chain block to. Yan, ginamitan ko ng chain block para hindi na ako mahirapan mga boss kasi medyo may kabigatan din ito mga boss kasi kasama tong transmission sa pagbaba ko mga bossing. Yan mga boss, hindi ko pa rin nagalaw yan, naka-timing pa rin yan mga boss. Yan, timing yan. Tapos itong sa crankshaft nya naka-timing pa rin yan dyan sa ilalim. Hindi nyo masyado makita kasi mayroong belt pero naka-top dead center yan mga boss. Itong camshaft mga boss ay naka-timing din yan. Ayan, naka-timing yan. Kaso nga lang boss, papansinin natin kung titingnan natin yung mga boss, yung sa spark plug, tingnan natin yung naka-top dead center ba yung number 1. Yan mga boss, naka-top dead center siya. Lagyan ko na yung marka na yan. Tapos kung titingnan natin lahat ng cylinder niya ay ang number 1 talaga ang naka-top dead center kasi bumabaon tong iba yan. Tapos yung isa naman sa number 3 ay bumabaon din. Ibig sabihin mga boss ay naka-top dead center yung cylinder number 1 yan na mayroon siyang marker. Pero mapapansin natin mga bossing, itong camshaft niya ay hindi siya naka-timing. Although naka-timing naman dito, ito naka-timing naman siya, pero itong maigat lang mga boss sa mga F6A ito ay hindi ito ang timing niya. Sa number 3 kasi ito mga bossing, itong timing na to. Ngayon mga boss, ang gagawin ko itong dito sa baba ito ay ilalagay ko ngayon dito sa top dead center ito sa camshaft niya kasi itong cam lobe niya hindi rin naka-timing kaya dapat itong cam lobe niya ito mga boss pag nakaharap kayo sa makina mga bossing. Ngayon mga boss ay tanggalin ko itong timing belt tapos iikotin ko itong camshaft mga bossing para ma-top dead center natin ito mga boss para pwede na tayo mag-adjust ng barbula dito lahat. Okay mga boss. Ayan mga bossing, ay kabit ko na yung timing itong tandaan natin mga boss, itong gatla na to hindi ito timing sa number 1 mga boss, sa number 3 yan, kaya wag natin yan ilagay dito sa ibabaw, dapat ito ang ilagay natin ito. Ayan mga boss, naka-timing na yan ulit, tapos nakabit ko na yung timing belt. At wag masyadong mahigpit mga boss at wag siya masyadong maluwag mga bossing. Okay, ngayon nakatap na dead center na rin yung number 1. Yan, galawin natin yung arm nya. Hindi ko magalaw yung isa, ay galaw ko. Tingnan natin mga boss, number 3 yung natin dyan, 0.76 mm sukatin natin mga boss kung mayroon man siyang clearance. Kung mapapansin nyo mga boss, yung niya, cam lobe nandito na ngayon sa kaliwa. Dati dito hindi yon naka-timing mga bossing. Ito yung timing niya, ito nakatagilid na sa kabila ng side. Sukatin natin yung intake mga boss kung mayroon siyang clearance. Walang clearance. Tingnan natin, wala yung kabila, tingnan natin. Yung kabila mga boss, meron siyang clearance pero maluwag. Yan. Yung exhaust niya, tingnan natin. Ang exhaust naman mga boss, ang ilalagay ko dyan ay 102 mm. Yan. 102 mm, 0.004. Okay. Yun, mayroon siyang clearance. Yun yung exhaust. Itong sa kabila, meron pa rin. Yan meron siyang mga clearance mga boss, ang kaso nga lang mali yung timing nila sa camshaft. Okay, ngayon ay pwede natin i-adjust mga bossing. Yan, pag tapos nyo yung number 1 mga boss, tapos nyo itong i-adjust, sunod niyan ay number 3. Ito number 3, ganoon din yung posisyon ng cam lobe nya. Kung anong posisyon ng cam lobe sa number 1, ganon din dito sa number 3 para hindi na kayo
maligaw mga bossing. Kailangan itong cam lobe na yan, dito yan sa gilid yan, sa bandang kanan pag nakaharap kayo sa makina mga bossing. Okay, yan mga boss, at i-adjust ko na to, tapos sunod-sunod na yan, 1, 3, 2 1, 3, 2 mga boss. Okay, yan mga boss. Yan mga boss, at dito na ako sa last pag-adjust ng barbula mga bossing, para makasigurado mga boss na talagang nakatap yung cylinder nya. Ay pwede nyo itong ilagay mga bossing ito. Halimbawa yung cylinder number 2 ang i-adjust nyo, at ilalagay nyo dito dyan. At ito yung palatandaan nyo mga boss pag nakatap nya. Pag nakadagkanyan na yan mga boss, yan ay nakatap na yan. Kaya ngayon mga boss ay i-ikotin natin para sigurado talaga nakatap number 2 ang ating adjustin mga bossing. Ikotin lang natin tong camshaft mga boss ng number 17 na Ilyabi. Tapos tingnan natin tong nilagay natin na stick kung tumaas ba siya. Yan. Pag makita na natin yung mga boss, yung nilagay nating mark, yan. Diyan na tayo hinto yan. Tingnan nyo mga boss, ganun din dito sa camshaft, cam lobe. Naka top dead center din siya mga bossing. Yan, yan, naka top dead center din yan most. Ibig sabihin mga bossing ay pwede na natin to adjust mga boss, kasi naka top dead center na yan. Ngayon mga boss ay sukatin natin kung mayroon ba siyang clearance yung intake nya. Ito yung intake nya, talagang wala mga boss. Ito wala rin. Kaya mahirap siya paandarin. Ito rin dahilan mga boss na mas sobrang ingay. Itong exhaust niya mga bossing, tingnan natin, wala ring clearance. Ang isa meron, isang exhaust meron, yan meron, yan pero yung isang kaliwa, yung kasama niya ay wala siyang clearance. At saka itong intake, tingnan natin kung mayroon siyang clearance, ay wala rin. Yan mga boss, wala rin. Kaya mahirap talaga to siya paandarin mga boss. At simple lang naman, luwagan nyo lang to, tapos yung flat screw dito para mapasok tong pillar gauge. Pag ramdam nyo na mga boss na medyo kapit na siya, pag hila nyo ay medyo kumakagat na siya, ay dyan nyo na ihinto yung paghigpit ng cam, tong pillar gauge nya dito, number 12 mga bossing. Okay mga boss, na naka-top dead center na siya, at naka-top dead center yung cam lobe natin sa camshaft mga bossing. Ganyan lang yung pag malalaman pag naka-top dead center na yung ina-adjust nating barbula mga bossing. Yan mga bossing, continue tayo sa ating gawa ng F6A engine mga boss. Yan mga boss ay nakabit ko na lahat, na ako lang din mag-isa nagkabit nito mga bossing. Itong makina to maliit lang naman, nag-refill na ako ng jack stand dito, at saka yung chain block gamit ko mga boss. Ngayon mga boss ay ayos na to, na timing ko na lahat, at saka na-settings ko na yung barbula dito. Tingnan nyo lang yung video mga bossing, at try natin mga boss i-start. Sa kasabaang palad mga boss ay nagpalit din ako ng radiator niya, kasi yung radiator niya mga boss ay barado. Kaya nagreklamo yung may-ari mga boss na palagi daw nag-overheat, hindi nag-idling lang daw siya, nag-overheat na. Kaya tiningnan ko yung kanyang radiator, ay sobrang talagang palitin ng mga bossing. Ito mga boss, hindi na siya makadaloy, kaya nag-i-stack up yung tubig dito, hindi na masyadong makadaloy na maayos yung kanyang tubig. Kahit anong gawin mo pa dyan, kahit kulang mo pa ilalagay, mag-overheat pa rin yan mga boss. Ang mahal pala ng surplus nito mga boss, itong bakal na to, 4.8 yung surplus nito mga bossing. Kaya no choice ako mga boss, nagpabili na ako ng alloy. Ito kinonvert ko lang mga bossing, nandito yung upper at saka lower nya. Ito magkatapat lang sila, pero ayos naman siya mga boss. At ngayon ay subukan natin pandarin. Pag maganda yung pagka-timing niya at pagka-setting ng barbula, ay
One click lang itong mga boss na andar na to. Unatin yung susi. Yan. Start natin. Yun o. Yan. Ganda na yung minor niya mga boss. Hindi katuwa dati ay talagang hard start siya. Tsambahan lang siya kung makaandar. Patayin natin. Dati ay talagang long start siya. Dalawang bisis, tatlong bisis natin siya ini-start. Ayaw pa rin siya mag-start. Ang nangyayari mga boss ay nabigyan mo lang yung video ko mga boss. Wala siya sa timing. Bagong overhaul lang ito mga bossing, pero wala sa timing yung pagkabit ng kanyang timing belt sa between sa crankshaft at saka camshaft mga boss. Lihis siya mga bossing. Ngayon ay ayos na ito mga boss. I-start natin ulit. Yun o. Rev natin. Ganda yung minor niya mga boss. Yan o. Hindi pa rin mataas yung kanyang temperature. Kaya siyempre mga boss, bago na yung transistor. At ayos na ito mga bossing. At patay natin ulit. Yan, patay natin ulit. Tingnan natin yung sa ilalim, baka sumayad yung hose. At layo naman siya. Hindi man siya abot sa kanyang fan. Kaya walang problema tong hose na tumabos, kasi modify ko na lang to para makakabit ako ng hose doon papunta ng upper radiator. Kaya okay na ito mga boss. At pangatlong beses start natin para pwede na natin to i-release. Start natin ulit. Ayan o. Napakaganda yung minor niya mga boss. At tingnan natin dito. Patayin natin. Yan mga boss. At okay na to siya. Pwede natin i-release sa may-ari mga boss. At thank you sa inyong manonood mga boss. At see you in the next vlog natin mga boss. At saka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel mga boss. At click mo na yung notification bell. At subscribe mga boss para palagi kang updated sa ating mga video mga boss. Thank you sa inyong manonood mga boss. At don't be a parts changer.